Hello, maganda pa rin tayo, mga ka-Virtudes. Kumusta na po kayo? Alam ko na miss nyo na yung video ko, kaya ngayon ay maglalabas ako sa inyo ng video dahil may mga nababasa ako na pilit akong pinababasa kay Miss Amy Marcos. So, ito ngayon ang ating bibigay sa inyong kaalaman upang kayo ay makatuklas ng kasagutan sa aking mga tarot card. I miss you all sa lahat po ng mga subscriber ko. Please share, like, and comments dyan. Yung mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo yung bell at all. Yan. Maraming salamat po at kasi lagi akong busy kaya hindi ako makapag-upload ngayon. At syempre, niintay ko lang pati ang lahat ng mga resulta ng aking mga tinatarot card para malaman natin ang mga legit answer. Yan, dyan. Mangyayari ang lahat ng mangyayari dyan sa tarot card. Kaya dapat nyong subaybayan. Andyan lahat ang sagot. Kaya sa mga tao na hindi pa masyadong maunawaan ang mga tarot card at video, ulit-ulitin nyo pong panoorin ang video at isa-isip nyo ang mga sinasabi ko at malalaman nyo dyan ang tunay na sagot. Nandyan ang mga mangyayari at nangyayari pa. Ayan, kay Miss Amy Marcos. Tignan natin yung 3 cards, Amy Marcos. Tatlong enerhiya. Dalawa na bunot to. Ayan. 1, 2, 3. Naging 4 kasi dalawa yung sumama. So, tignan natin. Ang enerhiyang nangingibabaw kay Miss Amy Marcos. Tinamaan ng tore ni Miss Amy Marcos. Kaya kumbaga, para siyang sinukluban ng langit at lupa. At may mga maraming pagsubok sa kanyang hinaharap ngayon. At pagbagsak ng palasyo o tore. At kaguluhan sa palasyo. Kaguluhan sa tore. At kaguluhan ng mga tao sa tore. Or sa palasyo sa Malacanang sa Malacanang at saka maraming tao ang nakakawatak-watak, nagkakamalikan blue and red ang color na maaaring mga masyadong madilim. So ang sistema ng background ni Miss Amy is in magulo. Ayun yung kanyang hinaharap, energy. Sobrang dami niyang iniisip. So, stress siya sa mga nangyayari sa palasyo. Ayan, sa palasyo, no? At ang mga tauhan ay mga nagbagsakan na at patuloy na babagsak at magpapatuloy pang babagsak ang mga tao sa palasyo. Ibig sabihin yan, maraming mga problema, mga trahedya, parang strategy ito. So, yan, kaguluhan, tatamaan na ang palasyo dahil sinasabi dito na sobrang gulo na, sobrang itim na ng background. Ibig sabihin, black, no? Kaya lalabas yung mga salitang black at saka yung mga brown or itim, no? Ibig sabihin yan, sobrang dilim na. Kaya kinakapanan ni Miss Marcos, Amy Marcos yung mga background niya, no? Sobrang kaguluhan sa ang hinaharap niya sa palasyo. Mga tao sa palasyo, mga kaaway sa palasyo, mga pagsubok sa kanya, no? Mabilis ang career kay Miss Amy Marcos, hindi siya dapat ma-distract, kaya tuloy-tuloy lang ang kanya na para maabot niya yung finish line. So ayaw niya magpa-distract, di siya pwede ma-distract kasi ang enerhiya nito ay straightforward. So yung enerhiya niya is mabilis o malakas papatungo sa finish line, no? Tinatawag natin final, no?
final laban niya. So, masyado mabilis ang laban ni Miss Amy Marcos. Yan. Maraming nagja-judge kay Amy Marcos, kay Miss Amy Marcos kasi maraming tao ang humihingi sa kanya rin ng tulong at tunay na kasagutan sa mga ginagawa niya. Pero malaki ang maitutulong ni Miss Amy Marcos sa mga tao sapagkat ang enerhiya ng kanyang binibigay ay may katotohanan. Kaya malaki ang maitutulong sa mga kaso-kaso ni PRRD, ni Miss Amy Marcos. Ayan. Kahit ginajudge siya ng mga tao, gumagawa pa rin siya ng mabuti at kabutihan sapagkat siya ay nasa independent. Umiikot yung wheels ni Miss Amy Marcos sa mga pag-aaral, mga filings, mga documents, mga papers, whatever na pag-aaral, pagsusuri, pananaliksik, at saka cases, yan, mga filings yan, ano. So, maraming mga investigation, at maraming mga pag-aaral at dapat aralin ang kanyang ginagawa sapagkat umiikot ang wheels niya sa mga sa apat na klase ng person o apat na sulok ng pag-aaral, na malalim na pag-aaral. So, yan, ang wheels niya ay, ang kapalaran niya ay umiikot sa mga filings, no? Sa mga document, yan. Basta andyan na yan lahat sa pag-aaral. Kailangan niya ng harapin ang mga dapat harapin at pagpatuloy yung kanyang mga pinaglalaban. So siya ay isang independent at nagbabalanse sa mga kaguluhan sa ating bansang Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. Dahil diyan ay ibibigay niya yung mga best niya. Dahil dito ay kakalkalin at saka susuriin niya yung mga natatagong mga dapat ilabas ng mga katotohanan. So, ayan. Ayan ang mga enerhiya niya, ha? So, tingnan natin ngayon yung 7 cards ng mga hinaharap niya. Ayan, pasensya na at ngayon lang ako nag-upload at alam ko na miss nyo yung aking at sapagkat ako'y medyo paos kasi kumanta ako sa isang event at marami akong ginawa. So, ayan. So, ito yung mga nangyayari kay Miss Amy Marcos, no? Sa kanyang hinarap, kalagayan at paparating. Okay, 3 silang magkakaibigan magtatagumpay at ikakatagumpay nila yung kanilang mga pinaglalaban. Ibig sabihin nito, ipapanalo o mananalo sila sa mga pinaglalaban nila. 3 silang magkakaibigan tunay at sinasabing magkakaroon din sila ng celebration at saka yung pagdidiwang doon sa kanilang pagkapanalo. So, mananalo yung tagumpay ni Miss Amy Marcos sa mga kanyang ginagawa. Kung sakasakaling susuportahan siya ng mga taong bayan at naka-independent naman siya at saka okay naman yung kanyang mga sinasabi, no? Sapagkat para sa akin, si Miss Amy Marcos ay isang practical na tao at mabuting tao at bumabalanse palagi sa lahat at saka prangka siya magsalita at dire-diretso, no? Kumbaga, siya, lagi lang siyang dumidepensa sa sarili niya at yung kanyang pinaglalaban. Kaya, kasama na rin doon yung pangunawa at tiwala natin na dapat ay mag-udyok sa kanya ng pagiging tapat niya sa kanyang trabaho at sa mga taong bayan. No? Tagumpay,
Yan, love and care umiiral kay Miss Amy Marcos as of now, no? At maraming lumiligaw sa kanya o tinatawag natin na na nakikiusap o makikiusap sa kanya. Ayan. Malapit ang swerte sa kanya at ang for about the financial, pero magastos at hahanapin niya yung mga problema sa pera sa mga iniimbestigahan niya, at saka mailalabas niya yung katotohanan, at siyang nakakaalam ng mga tungkol sa financial. Ayan. Lumalabas pa rin to na merong nakikita niya na may nagkokontrol sa mag-asawa. Hindi ko alam kung ito talaga yung gusto kong sabihin sa inyo, na nakikita niya na may nagkokontrol ng mga demonyo o kademonyuhan sa dalawang mag-asawa na si Lisa Marcos tsaka Elisa Marcos at si President Bongbong Marcos, no? At dito sinasabi ay nasa di magandang mga negatibo ang kalagayan ng mag-asawa. Ito. Ayan, medyo nakahang o nakabaligtad ang utak ni Miss Amy Marcos, kasi dito sinasabi dito na nawawalan siya ng pag-asa, nakakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa sa mga nangyayari sa kanya o sa mga hinaharap niya on the future din na kahinat na niya. Subalit ginagawa niya ang lahat at nais niyang patunayan na mali sila sa kanilang mga inaakala o yung mga taong nanghusga sa kanya. Ayan, marami siyang pinanghihinayangan sa lahat, nagto-throwback yung mga ibang mga pinagdadaanan nila. Ang dami niyang malayo nang narating niya sa mga bagay-bagay na nagkakaroon siya ng pagsisilbi sa taong bayan. Kumbaga ngayon sa tagal niya na naninilbi or naglilingkod sa taong bayan at sa gobyerno, ay ngayon niya nasasaksihan yung mga inaharap ng kanyang kapatid sa pinanghihinayangan niya. Ayan, siya po ay nahihirapan, si Miss Amy Marcos, magbalanse sa dalawang panig o kaya sa kaniyang mga pinagpopokosan, no? Kawalan ng balancing, no? Kaya patuloy pa rin siya nagbabalancing sa dalawang panig dahil kakaroon sila. Actually kasi maganda naman ang ginagawa ni Miss Amy Marcos, dahil para sa akin, no, hindi naman ako wala naman ako kinikilingan sa lahat, kundi ang tinitingnan ko yung attitude ng tao, no? So nakikita ko naman kay Miss Amy Marcos ay dala lang talaga ng mga problema sa kapatid niya. Actually parang half kapatid niya lang naman yun, o tinatawag natin na kapatid sa ama ba, kung ganun, or sa ina. And then syempre iba pa rin yung character niya at attitude niya bilang isang nakatatandang ate o kapatid. Kaya bumabalanse siya sa mga nangyayari sa kanyang hinaharap sa pamilya niya or sa kanyang kapatid, no? Dahil sa pagkakadawit ng kanilang mga isang ipilito lang. So meron tayong 5 katanungan na maaari nating sagutin. Alam niyo, naguguluhan ako kasi sa mga ang gulo-gulo. Kaya ayoko muna talaga sa totoo lang magbigay sa inyo ng tarot reading, sapagkat wala nang masasabi sa inyo
sa tarot na kagulan ako. Ang vision ko nitong itong second quarter, sinabi ko naman sa inyo na ang mga nagaganap ngayon 2025 year of the snake at second quarter ay pagpapalit ng mga object, o kaya sinasabi ko naman sa inyo na huwag kayong magugulat sa mga nagiging karakter ng mga attitude ng tao or ng itsura ng tao or ng ginagawa ng mga tao, sapagkat lahat yan nag-change object at nagbabago-bago yung kanilang mga isip, bumabaligtad at gumagapang at nag-iiba-iba sila ng anyo at lalo na dyan sa about the politics, kasi madugong labanan yung politics na yan ngayon, sobrang gulo, sobrang matindi, yung Marcos BS Duterte, yan ang nagkakaroon ng malaking issue. So sa mga nagtatanong, bigyan ko kayo ng 5 katanungan para kay Miss Amy Marcos, Kaya patuloy po tayo manalangin dahil sa totoo napakagulo pa rin, pero maaayos na po yan at maaayos dahil ang second quarter po ay yung mga matitigas ang ulo, matitigas ang muka at mahilig sa mga mali na pinipilit na tama ang mali ay hindi po yan magtatagumpay. Ang mali ay mali, hindi pwedeng maging tama. Yan. Kung tama sa'yo ang mali, ibig sabihin may tama ka. Okay, tingnan natin. 5 question for Miss Amy Marcos. Yan, pasensya na ha at medyo singit lang yung oras ko kasi marami ako laging kausap sa personal. Mga nag-aano sa YouTube channel ko. Maraming salamat. Like and share nyo palagi ang aking video at subscribe, bit-natin ang bell at ang all, para sipagin ako sa inyo magbigay ng tarot card reading, Nandiyan yung mga sagot, So, ayan. Unang tanong. Ano ang totoong pagkatao ni Miss Amy Marcos sa ipinakikita sa taong bayan? Ayan. Pagtatrabaho, paglilingkod, siya ay may dalawang kulay, black and white. Yan. Ayun na po mag-isip ko ano ibig sabihin yan. May dalawang kulay ang pagkatao ni Miss Amy Marcos, black and white. Yan. Kaya malalaman nyo yung black and white na yan kay Miss Amy Marcos. Yun na lang po masasabi ko. Positive, negative din. At black and white. Pero the number of 7 is hope. Ibig sabihin, nakukuha niya rin lahat ng gusto niya at naipapanalo niya naman hanggang lahat ng kanyang gustong ipanalo. Kaya black and white din sila kasi si Miss Amy Marcos, kasi nakikita ko na para silang ang pagkatao niya ay black and white at hindi naman ako against sa kanya dahil
maganda yung kulay na ginagawa niyang black and white dahil isang mabuti, isang puti, isang itim, ngunit ang puti ay may kabutihan at ang black ay tapang. Ayan, tapang yun ha. Kaya, ayan po, ang pagkatao niya po ay kundi tumutok lang sa kanyang mga ginagawang trabaho. No? Okay. Totoo ba lahat ang mga sinasabi ni Miss Amy Marcos? So, tignan natin. Yes. Meron sa kanyang nananakot na lalaki. No? Hindi na nasa position din. Totoo lahat ang mga sinasabi ni Miss Amy Marcos, ngunit meron siyang mga sikreto na hindi niya masabi-sabi dahil may mga nananakot sa kanyang hindi lang isang lalaki, dalawang lalaki, tatlong lalaki. Ibig sabihin yan, mga lalaki na namba-blackmail sa kanya, nananakot, humaharang o gumagawa ng mga di magandang strategy sa kanya. Mga lalaki, hindi lang isa. Kaya kasi totoo lahat ng mga sinasabi niya, kaya nagagalit sa kanya itong lalaki na to. No, na nakaupo sa posisyon at King of Swords merong masamang balak sa kanya. Kaya Miss Amy Marcos, ingat po kayo sa mga sinasabi nyo or sa mga kinakalaban nyo. Mag-iingat kayo palagi dahil hindi natin alam or ano man ang mangyayari doon sa inyong mga pagtatalo-talo o hinaharap na kaso-kaso. Yan, dyan sa pag-iimbestiga nyo. At maraming salamat sa pagtulong at suporta sa mga taong bayan na iniimbestigahan nyo ang mga dapat imbestigahan at ilabas ang katotohanan. No? Sa pagkataong bayan pa rin ang dapat masunod, ang mga Pilipino, ang mga taong mamamayang Pilipino sa kakaayos ng ating Pilipinas, bansang Pilipinas. Mananalo ba si Miss Amy Marcos sa kanyang career ngayon or sa kanyang pagtakbo? Okay, tingnan natin kung mananalo ba siya. Number of 5, no? 50-50, pwedeng manalo agad siya. Kaya lang meron kasi siyang parang mangyayari paglipat sa malaking bahay. Ibig sabihin, maaari din siyang manalo o matalo, pero parang maaari din siyang masalba. Mananalo siya or makakalipat siya ng posisyon. Ayan, o maaaring paglipat or haharap siya sa hindi niya problema. No? Haharap siya sa isang problema na hindi naman niya problema. Maaaring problema ng kapatid niya. Dahil dito pati kasi nahihirapan siya dahil magkakaroon ng problema sa health yung si Pangulong Bongbong Marcos dahil pahina rin ang pahina ang kanyang health, no? At ang hakbang o kaya yung takbo ng karera niya, no? Kaya maharap din si Miss Amy Marcos sa mga problema ng kapatid niya, no? At tinatanong natin kung mananalo siya 50-50, no? Pero may chance siyang manalo sa pagtakbo niya, no? Dahil mayroon number of 5 para sa kanya na akalipat siya sa biglaan sa posisyon,
Ayan. Hindi ko alam kung position yan o direction ng position niya o decision niya o pag-alis o parang ano parang si Miss Amy Marcos merong magaganap na biglaang paglipat. Ayan. Paglipat. Ayan. Mga biglaang paglipat. Ayan. About the paglipat. Ayan. Change object talaga. Ayan. Okay, may 2 cards na lang tayo. Mapapauwi ba ni Miss Amy Marcos si President Duterte? Ayan, tingnan natin. Justice. Ayan. Mabibigyan niya ng hustisya kung susuportahan siya ng mga mamamayang Pilipino o taong bayan at ang hustisya ay makamtan niya. So, mabibigyan ng hustisya. Tinatanong natin kung mapapauwi ba niya. Yes, kung gugustuhin, mapapauwi talaga si PRRD. At sa ngalan o sa paraan ng hustisya or justice system. Kasi na kay Miss Amy Marcos yung justice system na para mas mapadali mapauwi si PRRD, no? Kaya mapapauwi niya kapag pinairal niya yung justice system. Alright? And last card is tunay bang mag-best friend si Miss Amy Marcos at Sara Duterte? Siya ba kaya ay makakatulong kay BP Sara? Tingnan natin. Yes naman daw at dito sinasabi kasi na tumatanaw ng utang na loob si Miss Amy Marcos kay Pangulong Duterte. At sinasabi naman na super close kay Duterte si Miss Amy Marcos. Ibig sabihin mas lamang yung pabor na nararamdaman din ngayon ni Miss Amy Marcos kay BP Sara na siya yung tinatawag natin na best friend is best enemies. Ibig sabihin naging kaaway mo man yung best friend mo pero best friend mo pa rin siya at best friend mo pa rin maaaring makatulong sa iyo sa oras ng kagipitan lalo na meron kayong mga pinagsamahan or yung meron kayong mga yes. Meron namamagitan kay BP Sara at saka kay Amy Marcos na maging tandem. Ayan. Karoon ng tandem. Kaya nagkakaroon ng tandem pero yung tandem na yun ay parang laban ng magkaibigan. Laban ng magkaibigan pero magka-teamwork. Ayan. Teamwork. Ayan, no? So hanggang dito lang talaga yung aking mga gusto sabihin sa inyo or sabihin ng tarot card dahil ayaw ko magbigay sa inyo ng mga masiselan o hindi dapat sabihin, no, sapagkat ang mga
sinasabi ng tarot card at ang aking mga gabay ay may limitasyon. Kahit gusto kong magsalita ng marami or ng gusto ko pang sabihin, binubulungan ako ng mga gabay ko ano lang yung pwede kong sabihin kasi ayoko nga talagang i-tarot card si Ma'am Amy dahil wala naman ako nakikitang masama na super sama, kundi nagbabalanse lang talaga siya sa mga sitwasyon, direksyon at saka yung mga nangyayari na hinaharap niya sa kanyang best friend at sa kapatid, no? Napakahirap ng kalagayan niya, no? Hindi naman ako sa nagano na ang nakakatuwa or masaya na yung taong bayan na makatulong muli si Miss Amy Marcos sa pagpapabalik kay PRRD. Yun lang ang panalangin natin dahil siya rin na magiging parang susi ng justice system. Yan. Maraming salamat po sa inyo. At may limitasyon lang lahat yung mga sinasabi ko sa inyo dahil maraming pumipigil kay Miss Amy Marcos, no? Na isawalat lahat ng mga kasi siya yung susi para matalo yung mga kalaban ni BP Sara, no? Kaya kung gusto niyo suportahan si Ma'am Amy Marcos, suportahan nyo at ipanalangin nyo natin na naging magandang resulta ng pagsuporta nyo sa kanya at ang mga ipapalit na ginagawa na maganda ni Miss Amy Marcos sa pagtatanggol sa tama, at pagpapakita ng tama at may katotohanan na merong mapaparusahan din dyan sa mga iniimbestigahan niya at naway magpatuloy yung imbestiga niya. Yun lang naman at makikita na yung iiral na katotohanan sa justice system. And maraming salamat po sa inyo at sa susunod ko na lang po ibibigay sa inyo yung mga ibang update dahil may limit lang ako ngayon at hindi ko masabi lahat dahil under observation lahat yung mga nangyayari sa kanila pagkat nandun kasi sa mga nakaraan na mga binasa ko ng tarot reading, andyan po lahat yung mga nangyayari at mangyayari. Yan, maraming salamat po sa inyo. Thank you and God bless you. Subscribe, share, and kung gusto nyo rin po ako makausap at magpa-tarot reading kayo, i-chat nyo lang po si Japa de la Cruz sa FB, no? Maraming salamat po sa inyo. Thank you, bye-bye.